Sa muling pagbubukas ng NBA trade season, muling nabuhay ang usap-usapan ukol sa isang potensyal na blockbuster trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Portland Trail Blazers. Ayon sa lumabas na impormasyon, isinusulong umano ng Lakers ang pagkuha kay DeAndre Ayton kapalit ng ilang mahalagang piraso ng kanilang kasalukuyang roster. Sa ilalim ng trade proposal na ito, makukuha ng Lakers si DeAndre Ayton, habang ibibigay naman nila sa Trail Blazers sina Dalton Knecht, Jared Vanderbilt, Maxi Kleber, Gabe Vincent, at isang 2025 second-round pick. Mahalagang pag-aralan ang lalim ng trade na ito, hindi lang sa antas ng individual skills kundi pati sa estratehiyang tinatahak ng dalawang koponan para sa kani-kanilang rebuilding o championship aspirations. Para sa Los Angeles Lakers, ang pagkuha kay DeAndre Ayton ay isang senyales ng desperasyon at determinasyon upang mapalakas ang kanilang frontcourt. Matapos ang pagkabigo sa mga nakaraang playoff runs at ang tumatandang si LeBron James, malinaw na nais ng front office na magdagdag ng young talent na may malaking upside. Si Ayton, bagamat underwhelming para sa ilan sa kanyang panahon sa Phoenix Suns at Portland, ay isang dating number 1 overall pick at may kakayahang magbigay ng solidong rim protection, rebounding, at scoring sa paint. Kung may lalagay siya sa tamang sistema at bibigyan ng sapat na accountability, maaari siyang muling sumibol bilang isang elite center sa liga. Subalit ang kapalit ay hindi basta-basta. Sa panig ng Trail Blazers, matatanggap nila si Dalton Knecht, isang promising rookie na may mataas na potensyal bilang scorer, lalo na sa perimeter. Idagdag pa sina Jared Vanderbilt at Maxi Kleber, dalawang defensive-minded forwards na maaring magbigay ng depth at versatility sa rotation ng Portland. Si Gabe Vincent naman, isang veteran guard na may playoff experience, ay maaaring maging mentor sa mga batang guards ng Blazers tulad ni Scoot Henderson at Jrue Holiday. At ang 2025 second-round pick ay isang karagdagang asset na maaaring i-flip o i-develop sa hinaharap. Strategically, ang trade ay tila mas pabor sa Portland sa long-term perspective. Ang kanilang layunin ngayon ay magtayo ng isang batang core na may solidong pundasyon para sa kinabukasan. Ang paglipat ni Ayton ay makakapagbigay din sa kanila ng flexibility sa salary cap at mas maraming minuto para sa mga batang big men gaya nina Robert Williams at Dua Priest. Para naman sa Lakers, ito ay isang win-now move, isang pagtaya sa potensyal ni Ayton na muling makuha ang kanyang dating anyo at makatulong agad sa kanilang championship push. Ngunit hindi rin ito ligtas sa mga panganib. Kung hindi mag-click si Ayton sa sistema ni Coach JJ Redick, o kung hindi siya maging consistent sa kanyang effort at intensity, maaaring mauwi sa isa na namang failed experiment ang trade na ito, katulad ng ilang pangyayari sa mga nakaraang taon. At higit sa lahat, ang pagbitiw ng Lakers kay Knecht na pinili nila sa first round ng 2024 NBA Draft, ay maaaring ikapanghinayang nila sa mga susunod na taon kung sakaling mag-breakout ito sa Portland. Sa huli, ang trade na ito ay isang malinaw na salamin ng dalawang magkaibang direksyon, ang isa ay nagtatangkang habulin ang titulo habang may natitira pang panahon kay LeBron James, at ang isa naman ay nagsisimula ng panibagong kabanata sa kanilang rebuild. Sa mata ng mga tagahanga, analysts, at insiders, ito ay isang mapangahas na galaw na maaaring magbunga ng tagumpay o pagkatalo, isang pagsusugal na muling naglalarawan kung gaano kaseryoso at kalalim ang politika at estratehiya sa loob ng NBA. I-comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po.